Tapos dito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuho ako. Sa isang taong malapit ng pumanaw, ang bawat salitang binibitawan ng kanyang bibig ay napakahalaga hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi sa mga taong nakapakikinig nito. At sa ikaliwang wika na binitawan ng Panginoon, ito ang tanging wika na kung saan sinabi niya ang ukol sa kanyang sariling sakit na naramdaman ng kanyang physical na katawan. Sabi ng ating kapatid kanina na nag-narrate, sa bigat na dinaanan ng Panginoon sa gulag-gulanit na kanyang katawan, at sa hambing na nararamdaman ng kanyang physical na katawan, naisigaw ito ng Panginoon. Sa salitang nauuha ko, ang pangungusap na ito ay nag-ahayag sa ating tungkol kay Jesus ng tatlong bagay. Una, Jesus suffered physically. Si Jesus nang ipinako sa krus, nasa kalagayan ng isang tao. At sa isang taong nagdaan sa ganung mabigat na sitwasyon ng buhay, alam natin, sa panahon nga ito, lumakad lamang tayo ng kaunti sa matinding init, mauuhaw tayo. Maghahanap tayo ng tubig na pwedeng magbigay sa atin ng kasiyahan upang maibsan ang ating nararamdaman. Nang oras na yon, kasalukuyang nakapayumay ang Panginoon, nakabilad sa init, at sa kanyang katawang umatos ang sariwang dugo, tiyak yon bilang tao. Masakit ang pakiramdam. Mauuhaw ng oras na iyon, kaya naisigaw ito ng Panginoon. Ulitin ko mga kapatid, hindi po drama ang ating napakinggan na isinigaw ng Panginoon ang mga salitang ito. Inihayag ito ng Panginoon mula sa kanyang puso upang ipabatid sa atin sa panahong ito na dinaanan niyang hirap na dapat tayo ang dumaan. Dinaanan niyang sakit na dapat tayo ang nagbata ng sakit na iyan. Sabi ng Isaiah chapter 53 verse 4, tiniis niya ang hirap na tayong dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasaw. Si Jesus, bilang tao na katulad natin, di naman lahat ng hirap na ito, hindi tayo sinubukan ng Panginoon. Nawa sa mga hirap na pinagdaraanan natin ngayon, huwag din natin sukuan ng Panginoon. Huwag din natin sukuan ng buhay na mayroon tayo ngayon. Kahit anong kauhawan ng ating pinagdaraanan ngayon, sa mga salitang binitawan ng Panginoon, may dugo ng Diyos sa ating buhay. Balikan ko mga kapatid, ng unang panahon, naghahanap ang mga tao ng tagapagligtas ng isang makisig na lalaki, kumpleto ang tayo sa kanilang harapan. Subalit ang oras na iyon, isang suffering Savior ang kanilang nakita. Isang tagapagligtas na gulagulanit ang kanyang physical na katawan. Nagdaan sa matinding hirap, naranasan ang pagkauhaw, hindi lamang sa mga taong ito na sumigaw. Noong unang panahon na pumasok siya sa lugar ng Jerusalem, kundi physical po na hirap ng katawan. Marami tayong hirap na pinagdadaanan mga kapatid. Hirap ka na sa trabaho, hirap ka pa sa damdamin sa mga taong pinagsisikapan. Minsan, nasasabi natin sa ating sarili saan tayo pupunta, saan tayo makararating. Pero salamat po sapagkat mayroon tayong pagninilay ng 7 huling wikang binitawan ng Panginoon upang maging inspirasyon sa ating buhay na anuman ang ating kauhawan,
Ano man ang ating kahirapan, ano man ang ating pinagdaraanan, hindi natin dapat isuko ang ating kalagayan.